Araw-araw na mga salita ng Diyos. Kakaunti lamang ang nauunawaan ng tao sa gawain sa kasalukuyan at sa gawain sa hinaharap. Ngunit hindi niya nauunawaan ang hantungan kung saan ang sangkatauhan ay papasok. Bilang isang nilalang, kailangang gampanan ng tao ang kanyang tungkulin bilang isang nilikha. Kailangang sundin ng tao ang Diyos sa anumang kanyang ginagawa. At kailangang magpatuloy kayo sa kahit anumang paraan na sasabihin ko sa inyo. Ikaw ay walang paraan upang gumawa ng mga kaayusan para sa iyong sarili. At ikaw ay walang kakayahan na kontrolin ang iyong sarili. Ang lahat ay dapat ipaubaya sa habag ng Diyos. At ang lahat ay nasa pamamahala ng kanyang mga kamay. Kung ang gawain ng Diyos ay naglaan sa tao ng isang katapusan, isang kamanghamanghang hantungan ng mas maaga, at kung ginagamit ito ng Diyos upang hikayatin ng tao at magawang pasunurin ang tao sa Kanya. Kung gumawa siya ng kasunduan sa tao, kung gayon, hindi ito magiging paglupig. Ni hindi ito para trabahuin ang buhay ng tao. Kung gagamitin ng Diyos ang katapusan upang kontrolin ng tao at matamo ang kanyang puso, kung gayon, sa ganito ay hindi niya magagawang sakdal ang tao at ni hindi niya magagawang matamo ang tao. Ngunit sa halip, gagamitin ang hantungan upang kontrolin siya. Walang inaalala ang tao nang higit pa sa hinaharap na katapusan, ang huling hantungan, at kung mayroon man o walang inaasahang mabuti. Kung ang tao ay nabigyan ng magandang pag-asa sa panahon ng gawain ng panlulupig, at kung bago pa ang paglupig sa tao, siya ay nabigyan ng isang angkop na hantungan upang hangarin. Kung gayon, hindi lamang sa hindi matatamo ang epekto ng gawain ng panlulupig sa tao, ngunit ang epekto ng gawain ng panlulupig ay maiimpluwensyahan din. Iyon ay upang sabihin, natatamo ang epekto ng gawain ng panlulupig sa pamamagitan ng pag-alis sa kapalaran at mga inaasam ng tao at paghatol at pagpaparusa sa mapaghimagsik na disposisyon ng tao. Hindi ito matatamo sa paggawa ng isang kasunduan sa tao. Iyon ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa tao ng mga biyaya at mga pagpapala, ngunit sa pamamagitan ng pagbunyag sa katapatan ng tao, sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang kalayaan at pagpuksa sa kanyang mga inaasam. Ito ang diwa ng gawain ng panlulupig. Kung ang tao ay nabigyan na ng magandang pag-asa sa simula pa lamang, at ang gawaing pagkastigo at paghatol ay ginawa pagkatapos, kung gayon ay tatanggapin ng tao ang ganitong pagkastigo at paghatol sa batayang nagkaroon siya ng mga inaasam. At sa katapusan, ang walang pasubaling pagsunod at pagsamba sa lumikha ng kanyang mga nilikha ay hindi makakamit. Magkakaroon lang ng bulag, walang malay na pagsunod, kung hindi ay magkakaroon ng bulag na mga kahilingan ang tao sa Diyos. Kung kaya, magiging imposible na ganap na lupigin ang puso ng tao.
Dahil dito, hindi makakaya ng gayong gawaing panlulupig na matamo ang tao. Ni hindi, higit pa rito, maglalahad ng patotoo sa Diyos. Ang gayong mga nilalang ay hindi na makatutupad ng kanilang tungkulin at makikipagtawaran na lamang sa Diyos. Hindi ito magiging paglupig, ngunit habag at biyaya. Ang pinakamalaking suliranin ng tao ay ang wala siyang iniisip kundi ang kanyang kapalaran at mga inaasam na sinasamba niya ang mga ito. Hinahanap ng tao ang Diyos para sa kanyang kapalaran at mga inaasam. Hindi niya sinasamba ang Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa Kanya. Kung kaya, sa paglupig sa tao, ang pagiging makasarili ng tao, kasakiman at ang mga bagay na pinakahadlang sa kanyang pagsamba sa Diyos ay dapat maalis. Sa paggawa nito, ang mga epekto ng paglupig sa tao ay matatamo. Bilang resulta, sa mga pinakaunang paglupig sa tao, mahalaga na linisin muna ang mga ligaw na ambisyon at ang pinakamalalang mga kahinaan ng tao. At sa pamamagitan nito, upang ibunyag ang pag-ibig ng tao sa Diyos at mapalitan ang kanyang kaalaman sa buhay ng tao, kanyang pagtingin sa Diyos at ang kahulugan ng kanyang pag-iral. Sa ganitong paraan, ang pag-ibig ng tao sa Diyos ay malilinis, na ang ibig sabihin, ang puso ng tao ay nalupig. Ngunit sa kanyang saloobin sa lahat ng mga nilalang, hindi lumulupig ang Diyos para lamang sa kapakanan ng panlulupig. Sa halip, siya ay lumulupig upang matamo ang tao para sa kapakanan ng kanyang sariling kaluwalhatian at upang mabawi ang pinakauna at orihinal na wangis ng tao. Kung siya ay lulupig para lamang sa kapakanan ng paglupig, kung gayon, ang kabuluhan ng gawain ng panlulupig ay mawawala. Ito ay upang masabi na kung pagkatapos ang panlulupig sa tao, kung pababayaan na lang ng Diyos ang tao at hindi na makikialam sa kanyang buhay at kamatayan, hindi na ito magiging pamamahala sa sangkatauhan. Ni ang paglupig sa tao ay magiging para sa kapakanan ng kanyang kaligtasan. Ang pagtatamo lamang sa tao pagkatapos ng kanyang paglupig at ang kanyang posibleng pagdating sa isang kamanghamanghang hantungan ay nasa puso ng lahat ng gawain ng pagliligtas. At ito lamang ang makapagtatamo ng layunin sa kaligtasan ng tao. Sa madaling sabi, ang pagdating lamang ng tao sa magandang hantungan at ang kanyang pagpasok sa pamamahinga ay ang mga inaasam na dapat taglay ng lahat ng mga nilalang at ang gawain na dapat isagawa ng lumikha. Kung gagawin ng tao ang ganitong gawain, kung gayon, ito ay magiging masyadong limitado. Maaaring dalhin ito ang tao sa isang tukoy na punto. Ngunit hindi nito maaaring madala ang tao sa walang hanggang hantungan. Hindi kayang pagpasyahan ng tao ang kanyang tadhana. Ni higit pa rito, hindi niya kayang matiyak ang mga inaasam ng tao at hinaharap na hantungan. Ang gawain na ginawa ng Diyos, gayunman,
ay naiiba. Yayamang nilikha niya ang tao, pinangungunahan niya ito. Yayamang inililigtas niya ang tao, ililigtas niya siya ng lubos, at ganap na tatamuhin siya. Yayamang pinangungunahan niya ang tao, dadalhin niya siya sa angkop na hantungan. At yayamang nilikha niya at pinamamahalaan ng tao, kailangang akuin niya ang kapalaran at mga inaasam ng tao. Ito nga ay ang gawaing isinagawa ng lumikha. Bagamat ang gawaing panlulupig ay natatamo sa paglilinis sa mga inaasam ng tao, ang tao sa huli ay dapat madala sa angkop na hantungan na inilalaan para sa kanya ng Diyos. Ito ay tiyak na sapagkat tinatrabaho ng Diyos ang tao, na ang tao ay may hantungan at ang kanyang kapalaran ay tiyak na. Dito, ang akmang hantungan na nabanggit ay hindi ang mga pag-asa at mga inaasam ng tao sa mga lumipas na panahon. Ang dalawa ay magkaiba. Yaong mga inaasam ng tao at sinisikap na matamo ay ang mga paghahangad sa kanyang paghahanap ng labis na mga pagnanasa ng laman, sa halip na ang hantungan na marapat sa tao. Ang inilaan ng Diyos sa tao, samantala, ay ang mga pagpapala at mga pangako na marapat sa tao sa oras na siya ay nagawang dalisayin, na inihanda ng Diyos sa tao matapos likhain ang mundo, na hindi nabahiran ng pagpili, mga pananaw, imahinasyon o laman ng tao. Ang hantungan na ito ay hindi inihanda para sa isang partikular na tao, kundi ang dako ng kapahingahan ng buong sangkatauhan. At kaya, ang hantungang ito ay ang pinakaangkop na hantungan para sa sangkatauhan.